Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan pong The Downfall of Every Nation. At atin pong pag-aaralan ang aklat ng Micah o Micah chapter 3. No, doon po tayo magfo-focus. At gusto ko lamang pong bigyan ng emphasis yung sinasabi doon sa Micah chapter 3 verse 12. At ano po ang sabi ng talata? Atin pong basahin sa Ingles. Ang sabi po, "Therefore, because of you, Zion will be plowed like a field, Jerusalem will become a heap of rubble, the Temple Hill, a mound overgrown with thickets." Sa Tagalog, ganito naman po ang sinasabi. "Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin. Magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Sinulat po ang propesiyang ito sa panahon ni Micah. Ano po? At ito po ay isang kapahayagan ng maaaring mangyari sa bansang Israel. Kung inyo pong tatanungin, bakit naman hahantong ang bayang pinili ng Diyos o ang bayang mahal ng Diyos sa ganitong kalagayan? Ang sabi, ang lupain ay magiging isang bukirin na magiging guhong bato. Ang mga burol na kinalalagyan ng templo'y magiging gubat. This speaks of great destruction, pagguho, pagkawasak. Mga minamahal na mga kapatid, as you study the history of every civilization, you will find three unalterable characteristics. Sa bawat bayan, sa bawat nasyon, sa bawat sibilisasyon. Siguro ang isa sa pinakamagandang ehemplo niya ay ang Roman Empire. Yung imperyo ng Roma ang halos isang imperyong nasakop ang lahat ng buong daigdig. Noong mga panahon na yon, sino ang mag-aakala ng Roman Empire ay magagapi at matatalo? Pero kung kayo po'y mahilig mag-Google, madali lang naman po, type nyo lang, ano yung reasons behind the downfall of the Roman Empire. At makikita nyo po, yung karakteristik na aking babanggitin sa inyo ngayong araw na ito. Ito pong karakteristik na ito o yung mga dahilan na ito ng pagguho ng isang bansa ay makikita naman ninyo sa mga bansa na nakapaligid sa inyo ngayon. And siguro this is one good moment also to evaluate and to look at the plight of our nation. Hindi ko na po muna titingnan tong Canada. Hindi ko muna titingnan tong North America. I will basically look at the country where I came from. Bagamat hindi na po ako Filipino, pasensya na po. Hindi na po kasi ako Philippine passport holder, hindi naman po ako dual citizen. Simula po nung kami nagpasya ng aking pamilya na kami po ay maging Canadian, ay isuko na po namin yung aming pagiging Filipino. So bagamat ganon, hindi po pwedeng alisin ng aking dugo ay Filipino, ang aking lengguaheng madalas gamitin na ay Tagalog, Filipino, ang mga pagkaing aking gustong kainin ay Filipino, and if someday given a chance and an opportunity to again go back to my country of birth, ay hindi po ako mag-hesitant na gawin yon. Because I do love my country. I do love the people, my people. Kaya ito po yung ating titingnan. Ito po yung magiging sentro ng ating illustrations, ng ating paghahalimbawa. Kasi po mga kapatid, bawat pangyayari naman sa bansang Pilipinas, madalas binibigyan ko ng reaksyon. Binibigyan ko po ng paghahalintulad
lalo na po sa pag-aaral ng banal na kasulatan na ginagawa natin dito sa Tinig ng Pag-asa. Bago pa makapag-react yung ibang mga leaders ng relihiyon, dito po sa Tinig ng Pag-asa, maririnig nyo na yung ating mga reactions concerning sa mga bagong kaganapan ng ating bansa. Bagamat hindi ako masyadong mahilig tumalakay ng mga political issues. Most of the time, ang tinatalakay po ng inyong lingkod ay yung mga spiritual issues, mga pastor na nagpapanggap na mga propeta, mga pastor na bulaan na ang ginagawa naman ay pagsamantalahan lang ang ating mga kababayan. Kaya sa umagang ito, I will again focus on our nation, our country, the Philippines. So, as we study the history of every civilization kasama ang ating bansang Pilipinas, makikita nyo po ang dahilan ng bawat pagbagsak nito. Nakita natin ang panahon, ang inabot ko na po ay ang panahon ni Pangulong Marcos. Yung panahon ni Marcos, bakit siya natanggal, bakit nawala, ay narito po, ito po ang mga karakteristik at dahilan, makikita natin. Yung pumalit sa kanya, si Pangulong Cory, siya'y natanggal, ano nangyari? Ganito rin po, every government, every civilizations, bawat bansa, tatlo lang yung unalterable characteristic ng kanilang pagguho. So, every nation, no matter how pure, yung kanyang simula, yung kanyang pagkakatatag, has always gone corrupt. Yan po yung pangunahing karakteristik. Yung corruption among the leaders of the nation, ito yung unang dahilan ng downfall of that nation. Second, when this spiritual decay sets in, most of the people are unaware of it, and those who are aware of it are indifferent to it. So, una, corruption. Pangalawa, spiritual decay. Ano pong ibig sabihin nun? Yung kawalan ng pagpapahalaga sa bagay na relihiyon o pananampalataya. Ang isang bansa na babagsak ay dahil sa korupsyon ng kanyang mga pinuno at pangalawa, pagwawalang bahala sa mga bagay na espiritual. Though they are very religious in a sense, but the real religiosity in the lives of the people and the leaders are nowhere to be found real. Hindi totoo, puro lang pakitang tao. At pangatlo, the causes for the collapse of every nation have been similar. The indifference of the people. Yung pagiging walang pakialam at yung pagkakampi-kampi, pagkakanya-kanya, yon ang madalas na pagguho ng bansa. So, ating tingnan ang mga bagay na ito. Ano po? The causes for the collapse of every nation, the same forces that work the downfall of the Roman Empire are responsible for the downfall of the present-day empires. Kaya, madaling mahulaan kung saan papunta ang isang bansa. Madaling malaman kung saan patungo. Ito po ba'y patungo sa pag-unlad o ito'y patungo sa pagguho? At ang mga tao, ang sabi po, nakikita naman nila. Yung iba'y unaware, yung iba'y walang alam, yung iba'y hindi alam kung anong mangyayari dahil walang pakialam, pero yung iba may pakialam, alam nila kung anong mangyayari, but they don't care. They don't care. So our text, yung binasa ko po kanina, is a message from God through the prophet Micah para sa bansang Israel. And Israel's conception as a nation, ito yung purest kasi si Jacob bilang Israel, pinili siya ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lamang ayon sa Romans chapter 9, pinili na ng Diyos si Jacob. No? I love Jacob, I hate Esau. In the beginning, it is the holiest of people in the earth. It produces the most ethical ever known to man.
And yet, kung ating pag-aaralan ang kasaysayan, no other nation fell so low like the nation of Israel. At kung mangyayari ito sa bansang Israel, mangyayari din ito sa lahat ng bansa na kung saan tataglayin ang mga karakteristik na ating binabanggit diyan. Mga minamahal na mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos, alam natin yon. At ayon po sa Acts chapter 17 verse 26, ang sabi diyan, from one man he had made all nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Alam natin yan mga kapatid, ang katotohanan na ang Diyos ang gumawa ng mga bansa mula sa isang tao. Siya ang naglagay ng mga ito, nakalatan ang buong lupa. Ang sabi ng Gawa 17:26, minarkahan na ng Diyos ang kanilang mga panahon at ang kanilang mga oras. Ang Diyos ang naglagay ng boundary sa kanilang mga lupain. Sa madaling sabi, no, this verse means that it is God who foreordained the rise and the fall of a nations. Amen? Tandaan po ninyo, ang Diyos ang nagtatayo, Diyos ang nagwawasak. Diyos ang nagbigay, Diyos ang bumabawi. Alam yan ang mga propeta, maging si Job, alam yan. The Lord giveth and the Lord takes away. So, ibig po sabihin, talagang wala tayong magagawa kapag gustong bawiin ng Diyos. Pero ang ating pag-aaralan ngayon ay ang mga palatandaan na malapit ng bawiin ng Diyos ang bagay na kanyang ginawa. Ang mga palatandaan na malapit ng gunawin ng Diyos, durugin ng Diyos ang mga bagay na kanyang ginawa. So, Micah is a prophet preaching. He is preaching at a crisis time in Israel. During the time of crisis, siya ay nag-preach. At ang sabi ni Micah, 3 groups of people are responsible for the coming destruction of their country. Binanggit po ni Micah doon sa verse 12 na ating binasa kanina na merong mga tao na magiging dahilan ng pagkawasak ng kanilang bayan. Kaya 3 grupo, importante po ito na makita ng bawat isa sa atin. At dapat ito yung binabantayan ng bawat isa sapagkat dito magmumula ang pagkawasak ng bansa. Ewan ko po kung narinig nyo na ito sa ibang mga preacher, pero bear with me at ito po i-share ninyo sa iba, lalo na po ngayon mag-e-eleksyon na naman. No? Ang bansang Pilipinas naghahanda sa pagpili na naman ng mga kandidato, pipili na naman ang mga mangunguna. Importante na makita ng mga mananampalatayang Kristiyano ang mga bagay na ito. Because Micah is telling us today, there are 3 groups of people na responsable sa pagkawasak ng bansa. Ayon po sa verse 12. Look at that. Therefore, because of you. Yan ang sabi ni Micah. Ang tanong, sino yung you na yan? Na siyang dahilan. Therefore, because of you, Zion will be plowed like a field. Jerusalem will become a heap of rubble. The temple hill a mound overgrown with thickets. Sino yung binabanggit na yan na because of you? At si Micah, iniisa-isa niya yan. Diyan po sa kanyang sulat. No po? Binanggit po ni Micah ang mga yan. Sabi po sa Tagalog, kaya dahil sa inyo, sino yung dahilan na yan? Na magiging dahilan na ang Sion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin, magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Ngayon, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili, kumusta ang bansang Pilipinas?
Kumusta ang ating bayan? Kumusta po ang ating ekonomiya? Kumusta ang ating seguridad? Kumusta ang kalagayan ng buhay ng mga tao? Kumusta ang presyo ng bilihin? Kumusta po ang security ng mga mamamayan? Kumusta ang patayan? Kumusta ang imoralidad? Kumusta po ang buhay ng mga Filipino? Kapag kayo po'y sumagot ng, maayos, marahil hindi kayo nagbubukas ng inyong mga mata. Politically, ang ating bansa ay ubod ng gulo. Economically, ang ating bansa ay guho. Security-wise, ang banta ng pangangamkam ng lupain ng Pilipinas ay hayagan. Sa bansang Pilipinas, ang mga dayuhan ay nakakakuha ng sariling mga identity, nagpapanggap na mga Pilipino, hindi naman. At grabe ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ngayon ang tanong, sino yung mga yan na dahilan kung bakit ang bansang Pilipinas ay guguho? Let us look at them according to the book of Micah. Reasons for the downfall of every nation. And this is not only for the Philippines. Ito po ang sinasabing unalterable reasons, unalterable characteristics kung bakit ang isang bansa ay babagsak. Una, corrupt politicians. Una, gusto ko pong sabihin na ang naglalagay ng mga leader sa bansa ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Romans chapter 13. Mamaya babasahin natin yon. Pero unang-unang makikita nating dahilan ng pagbagsak ng bansa ayon po sa talata ng Proverbs 29 verse 4. Ang sabi po dyan, by justice a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down. Sa Tagalog, ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. And this is in reference to those who are leading the country. This is in reference to those who are in authority. Kapag ang namumuno ay matuwid, matatag ang bansa. Kapag makatarungan ang nangunguna, matatag ang bansa. Pero pag pera-pera na lang, sigurado wasak ang bayan. Noong isang araw, si Dr. Willie Ong ay nagbigay ng kanyang testimony tungkol sa gamutan na ginagawa sa kanya sa Singapore. At sabi niya, napaka-high-tech ng Singapore. Napakagaling ng mga facility ng Singapore. Kaya itong si Willie Ong, napakahina na ng katawan, nag-aambisyon pa rin kumandidato. At alam niyo po mga kapatid, sa isang tao na may taning na buhay, sa isang tao na stage 4 may cancer at sarcoma cancer, ano pa nga bang gusto niyang gawin? Pero yung kanya ay para pa ba sa korupsyon? Hindi ko po alam. Hindi ko naman alam ang puso niya si Willie Ong Pero ang sabi niya, kahit pa paano, kung bibigyan pa ako ng buhay, maka-impluwensya man lang ako na mabago yung sistema ng Pilipinas when it comes to healthcare. Kasi kung may pera ka, tatakbo ka nga sa bansa katulad ng Singapore para magpagamot. Bakit? Sa bansang Pilipinas, pag wala kang pera, patay ka. Bago ka tanggapin sa isang hospital, may pan-down payment kang hihingiin at kung wala, tigok ka. Kawawa. Samantalang, napakaraming hospital na ang nagtayo'y gobyerno. Simbahan. Yung St. Luke's, ang may-ari niya, simbahan. Roman Catholic Church. Pero yung St. Luke's, kahit mga miyembrong Katoliko na nagbigay ng pera para maitayo yung mga simbahan o eskwelahan yan o yung mga hospital na yan, hindi makapapasok doon ng walang pera.
Ganun katindi. Bakit yung ibang bansa nagagawa? Dito sa Canada, hindi naman po pinagmamalaki. May sakit ka, pumasok ka sa ospital, kung ano sakit mo, gagamutin ka, i-confine ka. Ano po? Pagkatapos mong gamutin, muwi ka na. Pag sinabi you can go now, you can go home now. Pag medyo hindi ka pa okay, kukuha ka ng sasakyan, i-deliver ka sa bahay mo, nang wala kang binayaran ni singkunduling. Libre ang healthcare. Pwede naman pala. Pwede pala. At anong dahilan bakit hindi? Kasi, kapag ang nangunguna ay gahaman sa salapi, mawawasak ang bayan. By justice, a king gives a country stability. But those who are greedy for bribes, tear it down. Alam ng mga karatig bansa ng Pilipinas na kayang sipa-sipain ang Pilipinas dahil wala itong kakayahang ipagtanggol ang kanyang sariling kasarinlan. Kaya yung China, di ba? Nakita nyo, sinasabi nyo, sarili nating bayan yon. Pero kinakanyon tayo ng tubig. Ngayon, tubig pa lang ang ikinakanyon kasi nakatingin pa ang China na baka kampihan ng ibang bansa ang Pilipinas. Pero the fact na kinakanyon ka ng tubig, isa lang ang ibig sabihin. Ba't hindi ka makaganti ng tubig din kung gusto mo? E di kanyonin mo rin ng tubig, pero alam ng China, hindi magagawa yon ng bansang Pilipinas. At ang mga nangunguna, mayayabang lang pag-eleksyon. Merong senador pupunta sa Spratly, merong dating presidente pupunta sa Spratly, mag-i-skidboat o mag-speedboat at magpapapatay doon. Nasaan na yung mga yan? Pare-pareho yan. May isang pumunta ron, may dalang bandila ng Pilipinas, itatarak daw sa Spratly. Ngayon, pinakamahinang senador pero pinakamaraming boto. Mga minamahal na mga kapatid, nakakalungkot. Pero ito po ang isa sa reason for the downfall of every nation. Makinig ka po ng mga hearing ng Senado at sila mismo ang magre-reveal sa mga taong bayan ng hayagang korupsyon. Ang Vice President na kumuha ng pondo, ginasta, hindi malaman saan ginasta, walang pakialam. Ngayon humihingi na naman ng pondo, nagagastahin. Hindi lang naman pala yung Vice President, yung President. Kamukat-mukat mo na nagkaribulgaran, pati naman pala yung nag-iimbestiga, ganun din. Mga corrupt politician din. Yun pong obispo nga doon, na Benny Abante, na siyang mayabang na nag-iimbestiga sa Vice President, kamukat-mukat mo, corrupt din. Kaya saan ka hahanap ng katatagan ng bansa? Ang sabi ng Proverbs, ang kaharian ay matatag kung ang mga namumuno ay makatarungan. Ngunit mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ito ang binabanggit ni Micah sa chapter 3 verse 1 o chapter 3, 9-11. Sabi po diyan. Sabi po, "Hear this, you leaders of Jacob, you rulers of Israel, who despise justice and distort all that is right, who build Zion with bloodshed and Jerusalem with wickedness. Her leaders judge for a bribe, her priests teach for a price, and her prophets tell fortunes for money. Yet they look for the Lord's support and say, it's not the Lord among us, no disaster will come upon us." Ang kakapal ng mga muka. Tagalugin po natin mga kapatid. Makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. So pinuno ang binabanggit dito, hindi lang pinuno ng bansa na nasa authority o sa posisyon ng politika, kundi pinuno ng simbahan.
mga kapatid, isa pa ho yun. Tingnan niyo yung mga pinuno ng simbahan sa Pilipinas. Tingnan niyo ang leader ng mga simbahan sa Pilipinas. Lahat ng leader. Simulan mo sa Iglesia ni Cristo, nasan si Manalo? Nasaan yung kanyang mga alipores? Nasa mahirap na subdivision po ba? Nasaan si Kibuloy? Nandun sa kanyang malaking mansyon. Nasaan po yung mga leader ng relihiyon? Mga minamahal na mga kapatid, lahat yan. Si Uriel Balano nga, katakot-takot sa sakyan. Mambabangga pa pag yung pastor hindi nagkaroon ng coaching katulad niya. Lahat ng mga leader po yan. Hindi lang politika, pati na ng relihiyon. Makinig kayo, ang sabi ng Diyos, nasusuklam kayo sa katarungan, binabaluktot ninyo ang katuwiran, itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay, itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan, ang kanyang mga pinuno ay nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pari para magturo at ang mga propeta na may nanghuhula dahil sa salapi. Those people that are being mentioned are not the politician only. Binabanggit dyan ang mga pari, pastol, leader ng relihiyon, ministro, at mga propeta na nagtatrabaho kuno para lang sa pera. Gayunman, ang yayabang nila na umaasa daw sila sa Diyos na sinasabing tayo'y Christian nation, nasa gitna natin ang Diyos at walang kasamaang darating sa atin. Iyon ang akala ninyo. Because ang sabi ng kawikaan, mawawasak ang bayan dahil ang mga tagapanguna sa salapi ay gahaman. This is an emergency that arisen in the lives of the Israel as a nation. Alam niyo ba nang sinulat ito ni Micah, yung context nito, yung mga Assyrians were threatening and nakaabang sila to attack the nation of Israel. So doom was imminent. And the leaders knew they could not withstand the onslaught of the Assyrian army. Ganun-ganun ang Pilipinas. Nakabanta ang China, nakaporma na ang China, nakapasok na yung mga spy ng China sa loob ng gobyerno, mayor pa nga yung isa, mga politicians yung iba'y mga negosyante, mga nakaporma na sa loob ng bansa, katulad ng Assyrian army sa Israel. So dahil dito, ang mga leaders nagpatawag ng summit. Anong gagawin natin? This is a terrible situation right now. Ewan ko naman, ba't si Micah nakarating doon? Hindi naman siguro siya tinawag para magsalita roon. I doubt kung he was invited para magsalita o nag-crash siya doon sa summit meeting na yon ng mga tao, ng mga leader. Pero nakapagsalita siya. When Micah gets a chance to speak to the leader, ano po ang inuna ni Micah na sabihin? Inuna niya na ang problema ay nasa ibabaw. Ano sabi ni Micah verse 9? Hear this, you leader of Jacob. Ang unang ini-address ni Micah ay ang issue ng leadership. Mga kapatid, kung babagsak ang anumang organisasyon, kung babagsak ang anumang samahan, pamilya, gobyerno, simbahan, ang laging i-address dapat na una ay ang nasa pamunuan. Kaya pastor, na ikaw na nangunguna sa simbahan, huwag kang magtaka kung bakit babagsak ang simbahan. Walang ibang titingnan, walang ibang sisisihin, walang ibang dapat mag-focus ang atensyon kundi sa iyo bilang tagapanguna. At dito tama si Micah. Walang ibang dapat tingnan dito. Kayo na mga pinuno ang sabi rito. And when Micah gets a chance to speak to the leaders, he begins at the top. When God saves a nation, the reality, He always starts with the top, at the top. Pag merong gustong iligtas ang Diyos na bayan, nagtatayo siya ng hari na matuwid.
Laging nagsisimula sa ibabaw. Ngayon mga kapatid, simple lang illustration nito. Pag maglilinis ka ng aquarium o ng fish pond, saan ka magsisimulang maglinis? Sa ilalim o sa ibabaw? Alam niyo yan, kung kayo nakapag-alaga ng arwana, ng goldfish o anumang isda, una mong lilinisin na yung ibabaw. Tatanggalin ang lahat ng dumi sa ibabaw, mga isdang namatay, lumutang, lilinisin mo lahat yan. From the top downward. That is how you clean something. And when a country goes sour, it starts at the top and dribbles down to the bottom. Micah told the leaders that the Assyrians were not their enemies, bagamat nakabanta. At sasabihin ko rin po ito sa inyo, kababayan kong Filipino, hindi ang China ang banta sa pagguho ng bansang Pilipinas. Hindi yung mga espiyang China sa loob ng Pilipinas. Hindi ang mga barko na nakaabang sa Spratly. Hindi po ang Pangulo ng bansang China ang threat sa bansang Pilipinas. At dito in-address ni Micah kung sino ang threat. Ang number one threat sa pagbagsak ng bansa ay ang kanyang mga pinuno. He said the blame for the decline and the destruction of their own country is what on their own feet. You are the cause of this, he said. You are the real enemy of this country. Ito po, tandaan ninyo, ang magwawasak sa Pilipinas, ang presidente, ang vice president, ang senado, ang congressman, ang justice, ang gobernador, ang mayor, hanggang sa inyong kagawad ng barangay. Sila ang kaaway ng Pilipinas. At ikaw kapatid, kung Kristiyano ka at nasa loob ka ng simbahan, kabilang ka sa isang relihiyon, dumadalo ka linggo-linggo, ang wawasak sa simbahan mo para maging korap, walang iba kundi ang nasa pulpito. The one in the pulpit ang wawasak sa simbahan mo. God always begins at the top. And when Israel fell into abominable adultery and God sought to save them, ano ginawa ng Diyos? Pinadala niya si Elijah. And to whom did Elijah go first? Nung dumating si Elijah sa ministeryo, kanino siya unang pumunta? Pumunta siya sa hari. Pinuntahan niya si Ahab. He went to the king Ahab and Ahab met him in the way. Ahab did what a lot of people are doing today. Ano sabi ni Ahab kay Elijah? Sabi niya, Elijah, ang problema naman ng bayan ay ang simbahan. Ang problema ng bayan ay ang mga tao. Sinisi ni Ahab ang mga tao, sinisi ni Ahab ang simbahan at ang relihiyon. Hindi niya nakita na siya ang problema ng bayan. He blamed the church for everything that has gone wrong. Ano sabi ni Ahab? Elijah, you have caused all this trouble. Ikaw na propeta, ikaw ang dahilan kung bakit nangyari ito. Yes, may partisipasyon naman yung simbahan, katulad ng sinasabi ko, pero mamaya natin yung tatalakayin. Dito po, ang Diyos ay tumawag ng isang matuwid na tagapanguna, tumawag ng isang matuwid na propeta sa katauhan ni Elijah, and Elijah pointed his finger at Ahab. At ano sabi ni Elijah? You are the one who is troubling Israel. And while our political leaders are doing conference, Senate hearing for the aid of legislation, congressmen are doing a Congress hearing for the aid of legislation, puro show, puro pakitang gilas, puro pagpapahusay, ang bansa, guho. Ang korupsyon, ang drug addiction, grabe. Naalala ko rin si Nathan nung tawagin siya ng Diyos para sawayin ang haring si David. Sinabi sa kanya ni Nathan, thou art the man
when God called Nathan para sabihan si David, hindi natakot si Nathan, bagamat alam niya na pwede siyang mamatay. He go directly to the source of the problem, and the source of the problem is the leader. And when God sought to bring about revival during the time of King Hezekiah, He started with the king itself. He started with Hezekiah. At yung revival na nangyari po, mga kapatid, sa Ninive, na ayaw ni Jonah na puntahan, sa halip pumunta sa Tarsis, nung nangaral na si Jonah sa Ninive, he went straight to the castle, the palace of the king. And Nineveh started when the king repented, naglagay ng sako, naglagay ng abo, ang buong bayan sumunod at nagsisi. Naintindihan niyo po ang sinasabi ko, mga kapatid? I am not talking about politics. I am not talking about political parties. I don't talk, or don't think any party has the real answer to this. And I am not talking about the president or the vice president. I am talking about the leaders of the nation. I am talking about our senators, congressmen, governors of the provinces, mayors of the city, and the barangay captains of our barangays. They are the leaders. They are the one Micah is talking right now and speaking right now. Mga minamahal na mga kapatid, balikan natin yung sinabi ko kanina sa Romans chapter 13 verse 1. Hinahamon tayo rito na sumunod sa kanila. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat wala namang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So, in essence, it is God who mandated them to be on the position. God calls the political leaders His ministers. Alam niyo po ba yung word na ministers? Galing po yan sa Greek word na deacon or diakonos. So the president of the country is a deacon, the governor is a deacon, the vice president is a deacon, those who are sitting in the politics are deacons of the countries, servants of the people. Ang yayabang na sabing servant sila, pagkakandidato, sila yung mga lingkod ninyo, ako ang boss o, kayo ang boss ko. Narinig ko na yun eh. Kayo ang boss ko, ako ay lingkod nyo. Pero pag mga nakaupo na, ano na? Pero in essence, they are primarily God's servants. And such are primarily responsible to God. Pero ito ang malaking tragedy. Ano po? Micah 3:1, anong sabi? At sinasabi ko, makinig kayo lahat ng mga pinuno ng Israel. Pag sinabing lahat ng mga pinuno, kabilang dyan ng simbahan, kabilang dyan ng mga ama ng tahanan na pinuno ng kanyang tahanan. Ang sabi dyan, mga pinuno, katarungan ang dapat ninyong pairalin. But in verses 2 and 3, ano sabi? Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. Look at this, mga kapatid. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman, binabakbak ang kanilang balat, binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karning iluluto. Sino may gawa niyan? The politicians. Hinihimay-himay ang yaman, hinihimay-himay ang resources. Pinagkakaguluhan ngayon ang budget para sa 2026. Hinihimay-himay, chinachap-chap-chap-chap, binabak-bak-bak-bak, pinapagparti-partihan para sa sariling kapakinabangan, para sa kanilang mga bulsa. Pero hindi para sa bayan.
Nakakalungkot mga kapatid. Ako madalang akong mag-discuss ng ganito kasi nakakainit ng ulo ito. Kung ikay pastor at ikay bukas sa katotohanan na ito'y nangyayari sa isang bansa, tingnan ko kung hindi ka tumapang na tumayo sa pulpito na isigaw ang kasalanan ng ugat ng lahat ng ito. Ang pagiging masama ng tao ang ugat ng lahat ng ito. At hamunin ng mga miyembro na kayo na kay Kristo, kayo ng mga matuwid, kayo na nasa liwanag, mamuhay kayo sa liwanag at huwag makigaya sa takbo ng sanlibutan. Kasi ito na po talaga ang mundo eh. Whether we like it or not, ikaw Kristiyano, mahahawa ka dito. Kaya ang hamon lagi magningning magliwanag. Now, you may ask, why is it so necessary for the leaders of a country to be spiritually and morally right with God? Sa pangunahing dahilan na any decision made outside the will of God is a dangerous one. Bakit kailangan matuwid ang namumuno? Kasi bawat pasya na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, disaster para sa nation. Opo, siguro po meron naman ding mga matuwid nung pumasok. Bigyan natin halimbawa si Manny Pacquiao. Wala pong nabalitaang ninakaw si Manny Pacquiao. In fact, siya nga yung walang tigil sa pamumudmud ng pera eh. Siya nga yung namimigay, no? Siya lang yun, nakikita ko talaga, nakapila tao, namimigay. Wala po ako nakitang congressman sa dami ng pork barrel, ginawa yon. Opo, may mga congressman nagpagawa ng waiting shed, nagpagawa ng basketball court. Pero alam niyo po ba yung SOP mga kapatid? Nung ako po ay medical representative, dinanas ko yan. Di ko nasasabihin kung saan. Alam niyo po yung mga mayors, congressmen, meron silang budget para sa gamot. Nabulungan po ako ng isang kaibigan ko na manufacturer ng medicine. Meron po akong kaibigan na meron pong gawaan ng gamot. Hindi po yun yung pinagtatrabahuan ko. Iba dun sa aking kumpanyang pinagtatrabahuan bilang medrep. Nagkaroon ako ng kaibigan na meron siyang manufacturing company. Maganda po yung kanyang manufacturing company. Maganda yung gamot na kanya ibinebenta. At yung kanyang mga ginagawa. Nabanggit niya sa akin, Ruel, kung may contact ka sa mga congressmen, sa mga politicians, so, pwede nating dalhin yung gamot sa kanila on a cheaper price. Makakatulong na tayo sa bansa, makakatulong pa tayo sa kumpanya ko, sabi niya. Sabi ko, maganda yan, ano? Kasi pwedeng yung ibinibili ng congressman na mahal, pwedeng 10% lang ang presyo dito sa kaibigan ko. Imagine niyo, 10% lang. Alam niyo po, ilang politicians ang aking nilapitan. With good intention na siya'y makamura sa gamot, mas marami mabili para mas marami maidala sa mga butika ng barangay, para maidala sa buong probinsya. Hindi ko na po sasabihin sa Cavite ako pumunta dahil Caviteño ako. Pero isa po yun. Yung congressman doon ay nilapitan ko, dumaan ako sa gobernador doon, no? Dahil kakilala ko po. Alam niyo po mga kapatid, ang hinihingi sa office ng congressman, 50%. Ang hinihingi sa office ng gobernador, another 50% of the 50%. Nung lumaon mga kapatid, wala nang matitira sa pambayad sa presyo ng gamot. Sa kakakat, SOP tawag doon. Ganun ka-corrupt. Matindi mga kapatid. Hindi ko nababanggitin sa isang bayan dyan sa atin. Kaya naman pala yung gamot ay hindi kunin sa direct manufacturer. Pinadadaan doon sa butika na pag-aari ng asawa ng mayor. Yung asawa ng mayor, siya ang kukuha
Ibabagsak niya sa butikan niya, yung butikan niya ang magbebenta sa province. Imagine niyo na kung gaano katindi ang patong. Yung gamot na nagkakahalaga ng 5 piso, 500 pesos na po yun kapag ibinenta na ng parmasya ng asawa ng mayor doon sa lalawigan. Napakatindi ng korupsyon. And I'm talking here of real life experience. Yung mga gumagawa ng kalsada, alam ko yan, naku, titinding yan. May kaibigan ako dati, kontraktor alam naman yan. Walang kalsadang ginawa dyan na ibinigay at inaward sa'yo nang hindi nakinabang si mayor na pumirma niyan, na nag-award niyan. Huwag tayong maglokohan. Ba't ko ibibigay sa iyo to nang wala akong pakinabang, samantalang meron akong pwedeng pagbigyan na ako ay makikinabang? Maliban na lang siguro kung talagang ikaw kapatid ni Mayor, kaibigan ni Mayor, o baka sabihing sanggang dikit ni Mayor. Hindi ko naman nilalahat. Pero ang tawag dyan mga kapatid, SOP. Standard Operating Procedure. Pera-pera ibig sabihin nun. Nakita niyo mga kapatid? Ano po ang sabi ng salmista? Awit 1:1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Kilala niyo si Rehoboam? Anak po siya ni Solomon. Si David, anak niya si Solomon. Si Solomon, anak niya si Rehoboam. Hiningi po ni Rehoboam mga advice ng mga tao nung siya'y naging hari. Kasi yung mga tao nagrereklamo, yung tatay mo, si Solomon, medyo mabigat yung ginawa sa amin. Sa 1 King chapter 12 verse 8, may mga pasan na ipinapasan sa amin, may mga pinagagawa sa amin, pinagtatrabaho kami. Hindi ba ikaw naman ngayon ang pinuno? Baka pwede mo naman baguhin at pagaanin mo ang yoke of the people. Yung pasan ng mga tao. Pero saan humingi ng advice itong si Rehoboam? The older men advised Rehoboam to be considerate to the people. But Rehoboam took or forsook the counsel of the old men. Instead, he turned to the younger men, he turned to his contemporaries, at in-advise nila kay Rehoboam, nitong mga kabataan, ang sabi, dagdagan mo pa ang parusa. No? Increase their burdens. Doblehin mo ang bigat ng kanilang pasan. So, speaking to them after the counsel of the young men, sinabi ni Rehoboam sa mga tao, my father made your yoke heavy, and I will add to your yoke. My father chastised you with whips, I will chastise you with scorpions. And you know what happened? Rebellion broke out, and 10 tribes revolted, and they made Jeroboam their king. Divide ang kingdom. 10 piniling hari si Jeroboam. Magkaiba yung Rehoboam at Jeroboam, no ha? So ngayon, hindi nagtagal after Jeroboam took command of the newly formed 10-tribe kingdom, sabi niya sa puso niya that the people must not be allowed to go up to Jerusalem to do sacrifice in the house of the Lord. Natatakot siya na ang pagpunta ng mga tao sa Jerusalem para sumamba ay mabago yung kanilang puso at makuha na naman ni Rehoboam ang kanilang loyalty. So, anong in-advise naman sa kanya? 1 King 12:28.
Hindi malaman kung sino advisor niya, pero pinakinggan niya ang wicked advice na ito. Anong ginawa ng hari? The king set up calves of gold. Gumawa siya ng mga ribultong baka, isa sa tribu ni Dan at isa sa Bethel, and he urged the people to worship in their own kingdom. Samantalang noon, ang sentro ng worship is Jerusalem. Wala nang pupunta sa Jerusalem, magkanya-kanya lang tayo ng samba, diyan na lang sa bahay nyo, wag na kayong aalis. Parang online worship na lang. Wala nang pupunta sa church. And he argued that it was too much to go all the way to Jerusalem. He changed the feast day, and he ordained men to the priesthood who were not of the tribe of Levi. And his greatest desire was to ensure his political position. Ano nangyari? Again, guho ang bansa. Meron pa ho, si Ahazia. Itong si Ahazia, apo ni Jehoshaphat. By the way, sa Monday, tatalakayin ko to. Magbibigay ako ng isang araw dito sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Maganda rin to eh. Sa susunod ko na po ito tatalakayin. Para hindi tayo masyadong hamaba ngayon. Pero isa pa rin ho yun, si Ahazia. Na ang kanya pong nanay ay anak ni Ahab. Yung Ahab kanina na binabanggit natin na corrupt. Opo. Na nakaaway, nakalaban ni Elijah. Na ang nanay po nitong si Ahazia ay anak ni Jezebel. Ayan. So, saka na natin pag-aaralan. Maganda po yan eh. So, eto po ang makikita natin dito, madalas, kung sino yung nag-a-advise ang nagpapahamak sa mga namumuno. Kaya we need to be careful. We must seek counsel. Not from the evil one, but to those who are godly. Kaya ang sabi nga ni David huwag kayong makikinig sa payo ng masama, ni sumusunod sa masama nilang halimbawa. Huwag kayong makikisama sa mga kumukutya. Huwag kayong makikisangkot sa gawaing masama. Po. Ngayon, nandyan na po yan mga kapatid. Yung mga bagay na binanggit ko, nangyayari na po yan sa ating bansa. Anong dapat gawin? Ngayon, bilang tunay na mga mananampalataya, tunay na Kristiyano, ganito po ang una natin gawin. We ought to pray for our leaders. Sabi po ito ni ni Pablo kay Timoteo, una sa lahat, the first thing that the Apostle Paul told Timothy in chapter 2, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Pray to all the people. Verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang kayo'y makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. I exhort therefore that first of all supplication, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet, peaceable life in all godliness and honesty. Si Pedro, 1 Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang emperador. Do you know who was the emperor during that time? The Roman emperor who at that very time was persecuting the church. The emperor was the dreaded enemy of the church. Yet Peter said, honor him. If we were as quick to pray for our leaders as we are to criticize them, baka may magbago sa ating bansa. Beginning with this
Kumbaga, with our president, vice president, we need to pray for them. That is the challenge. Now, ano yung cause ng downfall of a nation? Reason is one, corrupt politicians. Let us go to the second group of people, the false preachers. Sa verse 5, ang sabi ni Micah, this is what the Lord says. As for the prophets who lead my people astray, they proclaim peace if they have something to eat, but prepare to wage war against anyone who refuses to feed them. Nakita niyo mga kapatid? Sinabi diyan ni Micah na ang mga propeta na nangunguna dapat sa mga tao, na dapat mag-proclaim ng kapayapaan, ay hindi magsisipagtrabaho kung walang perang katapat. At makikipag-away sa mga tao kung hindi sila bibigyan ng pera. The Assyrians are camped around Jerusalem. Their sword are sharpened and drawn. They are ready to fight. And the preacher, not wanting to alarm anybody, and they are crying, peace, peace. There is nothing to worry about. God says, you are leading my people astray. But the people, the prophet says, don't worry. Tayo payapa. Ang bansang Pilipinas, konting bagay na lamang po gera. Meron lamang pong isang Pilipino na kung gusto digmaan, pumunta sa Spratly at tirahin din ng tubig yung mga barko ng China, gera na po yun. Pero nagyayabang ang mga Pilipino, hindi, pagtatanggol tayo ng mga Amerikano. Alam niyo po ba na ang bansang Amerika katakot-takot ang suliranin? Na sila mismo hindi nila malaman paano resolbahan? Kayo pa ba? Tayo pa ba? Unahin ng mga yan. Ang digmaang nangyayari ngayon sa Israel laban sa Iran, laban sa Hezbollah, laban sa Palestina, pakikialaman na rin yan ng Amerika sa mga digmaang ito. Pilipinas pa ba na walang pakinabang ang bansang Amerika ang unahin? Mag-isip kayo. Pero ang mga pastor, walang isinesermon sa darating na mga suliraning ito, na walang isinesermon tungkol sa banta ng mga kaguluhang ito. Ang sermon ng mga pastor, paano yumaman, paano umasenso, paano magtagumpay, prosperity, prosperity at prosperity pa. Sa halip na mamuhay sa kabanalan dahil darating ang panahong mapanganib, katulad ng sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Sa halip na ang paghandaan ay ang buhay ng kabanalan, hindi pagpapayaman at pagkita ng pera. Kaya mga pastor, isa ka sa dahilan kung bakit babagsak ang bayan. Much of the spiritual decay and moral perversion in our country must be laid at the feet of preachers. Gaano karami ang supporter ni Kibuloy na hanggang ngayon naniniwala na wala siyang kasalanan. Binulag sa katotohanan, pinagbenta ng kakanin, pinagpalimos sa lansangan. Pare-pareho yan. Yung Fourth Watch, si Feriol, parehas din yan eh. Alam niyo po ba yung mga nangihingi sa bus? Si Feriol yun, yung Fourth Watch yun. Hindi kay Kibuloy yun. Si Kibuloy, mas makapal ang mukha nun. Supot lang ang dala nun. Or rather, mas maganda pa pala si Kibuloy. Kasi si Kibuloy may kapalit na kakanin. Yung mga alipores ni Kibuloy may dalang suman, may mga binebenta, kapalit nung kanilang mga ginagawang paglilingkod. Itong si Feriol, mas makapal ang mukha nito, yung Fourth Watch. Ang ginagawa niya, tatayo sa bus, mangangaral doon, mananakot ng mga tao, pagkatapos ikasahod yung kanilang mga supot. Ngayon, gaano nakalaki ang simbahan ni Feriol dyan sa Dasmariñas? Yung Fourth Watch, kulto yan. Pare-parehas po yan. Ano, mga sermon niyang mga yan? Ano, mga mensahe niyan? Pero ang mga tao, ewan ko ba? Hindi na yata talaga nag-iisip ang mga tao ngayon. Paano napapaniwala? Yung mga mainline denominations, mga hardline Baptist churches,
evangelical, yung mga dati na nauna, sumulpot lang itong si Castellanos ng Bogota, ginaya po ito ni na Uriel Balano ng mga pastor ng G12, na paniwala naman. At ngayon, lahat ganun na ang ginagawa. Ang kakapal ng mga mukha. Mga kapatid, sa pagbagsak ng bansang Pilipinas, pastor ay may kinalaman. There was a time when the pulpit was our nation's conscience. But today, the pulpit is largely ignored. Nung araw, ang pulpito ay makapangyarihan kung anong sabihin ng tagapagsalita, pinakikinggan ng mga tao. Ngayon, ang pulpito, lugar ng katatawanan. Kapag ang preacher hindi nakakatawa, kapag ang preacher hindi entertaining, walang tao ang mga simbahan. Because people don't want to listen to preacher who speak the truth. Kaya para medyo wag umalis ang tao, bumago ng sistema ang simbahan, yung mga preacher naging mga puppet clown sa pulpito. Amen? Nung araw, matindi ang pulpit. Kaya ang pinupuntahan po dati ng mga politicians, ang church, ang pulpito. Nililigawan ng politicians ang pulpito. Hanggang ngayon naman, pero ang kapalit ay pera, suhol, bayad para sa boto. Pero dati natatakot ang mga politiko sa mga pari, natatakot ang mga politiko sa mga pastor dahil ine-expose ng pulpito ang kasamaang nangyayari sa kapaligiran. Pero ngayon wala na. At best, many pulpits are merely supplements to the Sunday newspaper. Anong ibig sabihin? Ang pulpito ay puro chismis, puro kwento, puro mga pangyayaring nangyayari saan? Sa mga artista, sa mga bagong uso. At ito ang trabaho ng pastor ngayon. Maghanap kung anong mga bagong chismis at ito ang ikukwento sa mga tao dahil ang mga tao naman ang gusto mga bagong pagkakaabalahang chismis. Amen? Masakit, pero the pulpit has become a mockery. Preachers openly from their pulpit condone extramarital sex. Churches abandoning the gospel of Jesus Christ. And they condone premarital sex, homosexualities, abortions. Napakalungkot. Ngayon, pastor, nasan ka dyan? What were the preachers doing in Micah's day and today about the denunciation of God? The very same thing preachers are doing in our day, preaching what the people want to hear. Is the same thing happening during the times of Micah. Amen? There was a marvelous story. Kung kayo po'y familiar dito, doon sa 1 King chapter 22, nang itong haring si Ahab, no? Godless ito eh. Masamang hari po ito. Binisita niya si Haring Hosapat. At sinabi niya, it's been 3 years since we haven't had a war. 3 taon na walang gera eh. No? Hindi natin pwedeng pabayaan ito kasi nga gusto laging gera eh. We got to have a war. Pumunta tayo sa Ramoth Gilead kasi kayang-kaya natin silang talunin. Alam niyo po ba yung Ramoth Gilead? Importante po yun, no? Sa 1 King chapter 22, basahin yung the whole chapter. Magandang kwento yun, mga kapatid. Assignment sa inyo. So, si Hosapat, isang godly king. Si Ahab ay godless king. So, ang sabi ni Hosapat, teka, bago natin gawin yan, nalusubin natin yung Ramoth Gilead, kumonsulta muna tayo sa mga propeta. Puntahan natin ang mga preachers. Tingnan natin kung ano sasabihin ng mga pastor. Kasi mahalaga mga kapatid na yung mga leader ng relihiyon, yung mga nasa pamunuan,
guided at nabibigyan ng advice ng mga godly preachers. Kaya dati, maging sa bansang Amerika, ang kinukuhang mga advisor ng mga political leaders, mga taong simbahan, mga leader ng simbahan. Kaya itong si Josaphat, palibasa godly siya, sabi niya, konsultahin muna natin Haring Ahab ang mga preachers. So, pinatawag ni Haring Ahab ang 400 preachers. Imagine niyo, dami 400. Pero pare-parehas ang sinasabi ng mga preachers na ito. Ang sabi po ng mga preachers, the Lord would be with us. No? If we will go to battle against the Ramoth Gilead, the Lord will go with us and we surely win the battle. No? You know, people can tell when preachers are phonies. Kasi most of the time, pinaniniwalaan natin ang preacher eh. Ang dami po, kung ano sabihin ng preacher, baw na lang ng baw. Pag sinabi ng preacher, magbigay ka, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Pag sinabi ng preacher, yung poverty, curse yan, kaya ka mahirap dahil ikaw'y sinumpa. Paniniwalaan na lahat. Pero si Josaphat, sabi niya, mali eh, parang hindi ito. Kaya lumapit siya kay Ahab at ang sabi niya, Ahab, meron pa bang ibang pastor? Meron pa bang ibang propeta sa lugar na to? Ano sabi ni Ahab? Meron pang isa pero matigas ang ulo nun. Hindi nakikinig sa akin yun. At yung isang yon, kapag tinatanong ko, ang lagi sinasabi, against sa akin. Kaya, ba't pa natin ipatatawag yon? Pero sabi niya, Josaphat, hindi. Tanungin din natin siya para malaman natin kung ano ang kanyang advice. So, ipinatawag po. Ang pangalan nito ay si Mikaya. Si Mikaya ay matapat na propeta ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Ahab na laging kontrabida sa kanya. Ito yung hindi niya gusto na propeta. Kaya hindi niya sinasama sa mga pagkakataong pinapatawag niya ang mga propeta. Ngayon, pagdating nila kay Mikaya, nandun din yung mga 400 na mga propeta. So, tinanong ni Josaphat, ni Josaphat, kung lalaban ba kami sa Ramoth Gilead, anong mangyayari? Nagsagutan na naman yung 400. Sinabi na namin sa inyo magtatagumpay tayo. Mananalo tayo. We will win. Sabi ni Josaphat, hindi kayo tinatanong ko, ang tinatanong ko si Mikaya. Mikaya, ulitin ko. Anong sinasabi ng Diyos? Kung amin bang sasakupin ng Ramoth Gilead, what will happen? And Micaiah said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd. Nakita ko ang bansang Israel nagkalat sa lupain, parang mga tupang walang pastol. Nang narinig ito ni Ahab, sabi ni Ahab, sinasabi ko na sa iyo eh. Di ba sinabi ko sa iyo, walang sasabihing mabuti yan. Hindi yan pabor sa atin. At ang nangyari, sinong nasunod? Ang nasunod, yung 400 na false prophets. Lumusob sila. At habang lumulusob, sabi po nitong si Ahab, Josaphat, ikaw ngayon magpanggap na hari. Hindi pa hari si Josaphat dito, mga kapatid, during this time na po. Baka nabanggit ko kanina, hari na siya. No, hindi pa. Si Ahab pa ang hari. Kaya sabi po ni Ahab, ikaw magsuot ng kasuotan ng hari. At ako'y magsusuot ng simple lang. Para hindi nila malaman kung sino ang hari, kunwari ikaw. So, hindi ganun nga nangyari. Yung mga taga-Ramoth Gilead, nakita yung may kasuotang hari, yun ang hinabol nila. So, ang ginawa po ni Josaphat, tumakbo siya. Hinabol siya. Pero habang inuutusan niya yung mga sundalo ni Ahab, na-realize ng mga humahabol, hindi naman hindi ito ang hari. So nagpakawala sila ng sibat, pinana, tinamaan ngayon, yung hindi hari, na hindi nakasuot ng hari, at yun si Ahab. Doon namatay si Ahab. At ang Israel, kung ano nangyari, kung ano sinabi ni Mikaya, iyon ang naganap.
Mga minamahal na mga kapatid, sa pagbagsak ng kaharian, sa pagbagsak ng pamunuan, maniwala po kayo, may kinalaman ang mga pulpito at ang mga nagpapayo. Si Gloria Macapagal Arroyo, ang tagapayo, si Kibuloy. Si Noynoy, ang mga parit obispo ng simbahang Katoliko. Laging may mga spiritual advisor yan. Pero ang kanilang mga pagbagsak, payo ng mga pari at ng pulpito. Ang bansang Pilipinas guguho, hindi lang dahil sa mga korap na politiko, kundi sa mga bulaang propeta na naglipana at higit na marami kesa sa mga tapat at tunay na pastor. Masaktan ka na kung masasaktan ka, pastor. Masaktan na kayo, mga Pentecostal, mga G12, kayong mga walang ginawa kundi magturo ng pagpapayaman at pagdami ng pera. Kilabutan kayo. Kayo ang dahilan sa pagguho at pagiging pagbagsak ng bansang Pilipinas. Pero, pastor, ang sabi mo, 3 yun eh. Diba? Sabi mo kanina, ang downfall magsisimula sa corrupt politicians, pangalawa sa false prophets, meron pang isa. At ito po, sa sarili niyang tao. Conceited and arrogant people. Mababasa natin to sa verse 11. Her leaders judge for bribe. Leaders yan. Her priests teach for a price. And the prophets tell fortunes for money. Ano naman ang ginagawa ng mga tao? Yet, they look for the Lord's support and say, is not the Lord among us? No disaster will come upon us. Sa kabila ng nangyayari sa politika, sa kabila ng mga korupsyon din sa loob ng simbahan at mga false preachers, ang mga tao, oh, mahal kami ni Lord. Love kami ni Lord. Hindi kami pababayaan ni Lord. No disaster will come upon us. Yan ang paniniwala ng marami. Kasi yan ang itinuturo ng mga pastor. Kahit anong gawin natin, love pa rin tayo ni Lord. Kahit na maging homosexual, ikasal ang parehong lalaki, parehong babae, love pa rin tayo ni Lord. No disaster will come upon us. This is the third destructive force. The very thing that brought about the downfall of Israel was the citizen were living in open ungodliness and immorality. Going to the temple of the Lord's Day, performing their religious ceremonies, thinking that this hour spent in God's house would obliterate all the evil they had done the week before. This is a very destructive force. All of this corruption and pollution permeating the country, and yet the people leaned upon the Lord and said, is not the Lord among us? None evil can happen to us. Take note, mga kapatid, the greatest tragedy in our country is that there is no consistency with the way we live during the week and what we profess on Sunday when we come to church. Walang kaibahan, walang pagbabago, walang epekto ang pagpunta sa simbahan. Pupunta sa simbahan, maglulundagan, mag-iiyakan, maghahagulgulan, kunwari sa pagsisisi, pero pagbalik ng Monday, walang ipinagbago. Ganun pa rin. Nagsisimba rin ang mga korap na mayor, nagsisimba rin ang mga congressman na korap, nagsisimba rin yung mga politicians, at nagpe-pray pa sila bago mag-hearing sa Senado. Ini-invoke yung salita ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos, pero ang buhay naman, walang pagbabago. In Jeremiah chapter 7,
verse 1 to 15, pakinggan niyo po ito. At dito po ako magtatapos. Hindi kailangan ipaliwanag ito. Hindi kailangang intindihin ng malalim. Basahin lang po natin, mauunawaan ninyo. Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo. At ipinasabi ang ganito, makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Church worship ito mga kapatid. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kong manatili rito. Kung hindi rin lang magbabago, parang ganito yun eh. Simba kayo ng simba, wala rin lang nagbabago, wag na kayong pumunta dito. Wag na kayong sumimba. Wag na kayong kunwari patalon-talon, palundag-lundag, wala namang nangyayari. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang yan. Binabasa ko lang mga kapatid. Magbagong buhay na kayo at iwanan ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang mga pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod nyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na binigay ko sa inyong magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalo niya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang hindi niyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyong, ligtas kami rito. Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Silo, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa ko sa lugar na yon dahil sa mga kasalanan ng aking bayang Israel. At ngayon, ginawa rin ninyo ang mga kasalanan yon, paulit-ulit ko kayong pinapaalahanan, ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi ninyo pinapansin ang aking panawagan, kaya naman, ang ginawa ko sa Silo ay gagawin ko rin sa templong ito na labis kong pinagtiwalaan. Wawasakin ko ang lugar na ito, binigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang gaya ng ginawa ko sa Silo. Palalayasin ko kayo sa harap ko, tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid sa angkan ni Ephraim. Mga minamahal na mga kapatid, the church has become a hideout for multitudes of Christians who during the week are living Christless, godless, and they think because they come to church on Sunday morning, God is going to overlook it all. Tandaan po ninyo mga kapatid, He will not do it. Amen? So ito po ang dahilan kung bakit gumuguho ang mga bansa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camya, araw po ng Biyernes. I hope pinagpala po kayo sa araw na ito. Mag-ingat po kayo mga kapatid, and happy weekend everyone. God bless.